I'll be sharing to you a word of God, siguro marag sa pipila na panagsaraman ko makashare diri, pero I've been sharing this thought kaninga mensahe. I made this sermon around 2017, and then ako'y mga some thoughts nga na-share, and it's about the Holy Spirit. Now, karong panahon na, it's very important for us all nga kitang tanan magpagiyata sa Holy Spirit. Now, gihatag ang Holy Spirit sa tuwang tanan because siya man ang mutabang kanato to be able to live our Christian life diri sa kalibutan subay sa kabubuton sa Ginoo. Now, kung muna bitaw niingon si Jesus Christ, I will not leave you as orphans, but I will ask the Father to send the Holy Spirit to be with you forever. But pasabot niya na as long as nata sa kalibutan, the Holy Spirit will be with us. Pero ang importante dira, do we acknowledge the presence of the Holy Spirit in our lives? Mo na nga kitang tanan, natay struggle sa tong spiritual life because we don't recognize and acknowledge the Holy Spirit. But dili nato kalimtan that we are living in the last days. But in these last days, kinahanglan in tune ta sa paglihok sa Holy Spirit. Ang pangutana karon, how are you living in the Spirit in this end time season while we wait for the coming of the Lord? Giunsa ba nimo pag-acknowledge? Giunsa ba nimo pag-fellowship sa Holy Spirit while you are waiting for the return of the Lord? Ang inyong paglakaw sa Holy Spirit, are you going deeper in your relationship with the Holy Spirit in these last days? What will happen to us believers if we fail to understand na kitang tanan ang Holy Spirit nagalihok pero wala nato nabantayan ang iyang paglihok sa atuang kinabuhi. Wala ta musubay unsa ba ang direksyon sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Now naitulo ka butang sa mahitabo sa magtutuo silang kinabuhi if they fail to understand ang paglihok sa Holy Spirit karong katapusang mga adlaw. Una, first, they will fail to comprehend the fullness of God's move and plan as they are living in a time where prophecies of God are being fulfilled. Karong panahon na, prophecies are being fulfilled. Pero dili nato masabtan ang kinatibukan sa paglihok sa Ginoo in His time plan, sa iyang timetable kung dili ta musubay sa Holy Spirit, because the Holy Spirit is the one who will help us to understand kung sa baning paglihok sa Ginoo karong katapusang adlaw. Ikaduha, second, they could disobey the Holy Spirit's voice as He leads them to His truths. Pwede nato ma-disobey ang tingog sa Holy Spirit kung dili ta musubay sa iya. Kaya naman, the Holy Spirit will lead us into all truth. Kaya naman, dili man ta dalahon sa Holy Spirit sa mga bakak, kundi sa kamatuoran. Pero ang problema dira kung kita mutuman ba ta siyang tingog. Third, their flesh will dictate their spiritual journey as they are heading towards their spiritual destiny. Ang lisod niya na kung ato ang mga kalibutanong, ang atong unod, mo'y mudikta ka nato sa ato ang paglakaw diha sa atong spiritual nga kinabuhi, padulong sa destinasyon asa ta dalahon sa Ginoo. Either makaabot ta dito sa destiny, or dili ta makaabot kay tungod na puno ta sa pagsunod sa unod sa lawas. Now, this is the time to listen to the Holy Spirit's voice as He leads and guides us all in all truth in our spiritual lives. Kinahanglan maminaw ta sa tingog sa Holy Spirit. Now, Jesus has sent Him for a reason, and we are not to neglect sa atong fellowship sa Holy Spirit. So karong gabi na akong title akong sermon, Living in the Spirit in the End Times. Unsaon pagkinabuhi subay sa Holy Spirit karong mga katapusang adlaw. Let's read our text for tonight. So kapila ni gi-share ni Pastor, and I believe last week ihapon ning na-share. John 16:13-14. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Verse 14, He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. Let us pray.
Father God, in the name of Jesus Christ, Lord, we humble ourselves before you. Speak to us through your word. Lord, correct us, rebuke us, challenge us, i-remind me tanan Ginoo sa imong pulong. Kung wala namin nasubay sa imong katuyuan, Lord, through your message, speak to us. Holy Spirit, anoint this message para kaming tanan Ginoo mahayagan, mabadlungan, magiyahan. And Lord God, we will accept your message for us all tonight. And we ask, O God, that let your message change us, transform us, helping us to make right decisions, Lord God, as we live in these last days. Holy Spirit, we need you. We acknowledge you in our midst. And let your message transform us and guide us to make right decisions in these last days. In Jesus' mighty name we pray, and everybody will say, Amen. Amen. Bago tamo adto sa first point, akong i-recognize diya yung tanan nga nagtanaw online. Maayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa paghatag sa higayon nga inyong madawat ang mensahe sa Ginoo. Good evening po sa tanan nga nagatanaw online. So, let's go directly to the first point. It's very important for us to listen to the Holy Spirit's direction in these last days. Importante na kitang tanan maminaw ta sa tingog sa Holy Spirit sa iyang pagdirekta kanatong tanan karon mga katapusang adlaw. Verse 13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. Now remember, we are living in a world right now where lies dominated in almost all platforms that we encounter. There's much fake news on the media, even in social media, di ba? Katong panahon sa mga eleksyon, dahag mga fake news. Malibog akong tinuod or dili. Even sa media, di ba? Karon usay bayaran ang mga radio station or mga TV station just to twist the truth. Ayaw isulti ang tinuod, bayaran ka na mo. So mo nawa kabalo kung imong ginatanaw ba na balita, tinuod or dili. Now, kitang tanan ang pagpamakak gina-normalize karon. Even ang kinabuhi sa mga tao, ang bakak ginahimong tama with the presence of adultery. Di ba? Bakak man ang mga bitka, unya, ang imong asawa, imong biyaan kay nagkamali man ko. Just follow your heart. Ingon sa Nike, just do it. Okay? So, dili ingana. So, ginanormal ang tanan, LGBTQ. That is a great lie. So, muna nga, we are living in the last days. Even karon ako'y nakita nga sa Facebook nga katong billboard commercial sa close-up nga duwa ka lalaki ng atbangay. So, dili na maayo. In short, kitang tanan gina-program ato ang mind sa bakak. Na kung dili ta magpagiya sa Holy Spirit karon mga katapusang adlaw, kitang tanan even ang mga churches mudawat na lang. Muna karon ang mga simbahan gina-condemn nga aka mo kanang kuan kaayo mo dili mo naga-recognize sa mga LGBTQ. Unsay tawag ang ilang term kalimot ko, homophobic. Di ba? Or kanang adil, alam mo simba kay kuan man gud ang amo ang setup kana ganing a mixture of kanang blended family. Okay, and there's condemnation. Pero dili nato kalimtan that the Holy Spirit is the one who will restore and correct our lives. That's why dalahon ta sa kamatuoran, kay ang kamatuoran mo ay magtudlo og kitang tanan mahayagan ta. Ang kamatuoran nga gitudlo sa Holy Spirit mo ay magdala kanato sa paghinulsol aron kita mabago bago mo balik ang Ginoo. Kay kung dili ta maghinulsol without the truth being preached and without the truth of the Holy Spirit nga itudlo kanatong tanan, kitang tanan maadto ta sa impyerno kay nganuman walay kamatuoran nga magbadlong kanato. Are we getting the message? That's why as Christians we are to let the Spirit of truth guide us in all aspect of our lives.
Our spiritual direction depends on the Holy Spirit's guidance. Magpagiya ta sa Holy Spirit. Kaya nga naman, siya may gipadala sa Ginoo kanatong tanan. Pero ang problema sa ato mga igsuon, pag mata nato sa buntag, mabisi na ta niya, wala tay panahon, mo recognize sa Holy Spirit. Di ba marog sa kabalay? Kung naay naabot nga parente or bisita sa imong balay, unya kay busy kaayo ka, o sige, lingkod sa dira tapos na-busy ka naglihok niya, wala nimo siya gi-entertain. Unsay bation nimo kung ikaw daw na, unsay bation nimo sa kabalay? Di ba, lawao na ka, kaya wala nagtagad. So in short, umuhawa na kay naulaw ka. And that's what we are doing to the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Ato siyang gina-ignore. Unya, panahon sa kinahanglan nato ang giya sa Ginoo, ma-confuse tang tanan. Kay nga naman, wala mang kamaanad maminaw sa tingog sa Holy Spirit. Naanad ka maminaw sa imuhang tingog. Every day when we acknowledge the Holy Spirit, when we ask the Holy Spirit to guide us, we are tuning our spiritual ears sa tingog sa Holy Spirit. And when you need His voice, you can distinguish right away. Kani tingog ni sa Holy Spirit, kani ako ara ning tingog. Muna one time magbisita, pastor, unsa may word sa Ginoo sa kwa, ambot nimo. Unsa may directions mo kay ngano man, dili man ko mananagna. Only the Holy Spirit can speak to you. That's why kami mga pastor, when we visit you, we teach you to always read the Word of God and let the Holy Spirit teach you. Kaya nga naman, ang pagtudlo na mo sa mga paminawa ang tingog sa Holy Spirit kung sa iyahang desisyon sa imong kinabuhi. That's why the Holy Spirit always lead us into truth and teaches us to live in the truth. Magkinabuhi sa kamatuoran. Kaya nga naman, every time we read the Bible, kitang tanan, kung mabasa ta sa Biblia, kani nga pulong mo'y mugiya ka nato sa tama nga dalan. Many times in my life nga, kanang, I will ask God, Lord, give me your word. Tagaay ko kaalam as I make decisions sa akong kinabuhi. And I go to the Word of God. Sa una, mangita kog amigo, mangita kog mga kaila, pero nakita na ako nga, sometimes when you needed them the most, even imong pamilya, was like panahon sa imuha. So, it came to a point nga, sa akuang kwarto, it's just me and God. And when I go to God, crying, Lord God, help me, guide me. Unsa imong plano, so, asa ko padulong sa akong kinabuhi. In that time, I'm still single. Okay? Asa man ko padulong sa akong kinabuhi. And as I opened the Word of God, God began to speak to me, giving me instructions. And dito na ako nakita nga, kumubasa ka lang sa pulong sa Ginoo, God will always speak to you the right words. And you can make right decisions in life because you receive the right message from God. And then dito na ako nakita nga, di na ako muduol sa mga tao, di na ako muduol sa masingkin, sa unahon ako ang Ginoo. Kaya nga naman, na may mensahe andam. That's why kitang tanan, we need to train our spirit to always go to the Word of God. Let the Holy Spirit lead us and guide us to the truth. Amen ba? That is why when we sin, the Holy Spirit will convict us so we can repent and no longer live in lie and hypocrisy. Kaya nga naman, kaya kung wala nimo masubay ang kamatuoran, unsa may opposite sa kamatuoran, bakak. And then you begin to welcome lies in your life. Muna kung kita, nasayop ta, marag dili man to tama. Dili man to tulid. Gikonvict ta sa Holy Spirit, and then magrepent ta. Dili man pwede nga ikaw Kristohanon ka unya, how ka mamakak? How can the Spirit of truth dwell in your heart kung ikaw how ka mamakak? Are you getting the message? Sa una, katong wala pa ko na born again, how ko mamakak? Pagka born again na ako, mailhan na masungnaw nga mamakak ko. Kaya nga naman, ginausab na sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Pero kung ikaw Kristiyano na kanya, dugan ang Kristiyano, una, bakakon gihapon ka. Kinsa may nasi mong kasing-kasing, ang Ginoo ang Yawa.
Always remember, giingon sa John 6, that Satan, the devil, is the father of all lies. Are you getting the message? Sumuna nga, kung kita gikorekta sa Ginoo, Lord, pasaylo ako kung nakapamakak ko. Muna usay si Jadon, akong atikon. Si Jadon magug kay black and white magin na siya. Siya na, why are you telling that? I'm just teasing you. Anak ko nga mali man dayto no kay basig sundugo niya. So liwat siya siyang mami. Para silang black and white, kulisod po din pag mga bright ba no kay walay kanang di mo pwede ma-meet in the walay gray areas in short. Pero God is teaching me na you have to be careful. Muna usay mo, usay correct ko naman tay siya, daddy, yana siya siya. That's why I'm this, because you are like this also. So mako lisod gyud ginikanan no kay we have to set an example. So musa ka example sa tinuod, sa tama kay para imong anak tama pud ang sundon. So mo na kita pod kay anak man ta sa Ginoo. Na ang Ginoo tinuod man. So dapat kitang tanan naabot ta sa tinuod, sa kamatuoran. Dili ta pwede mo adto sa anak ka sa Ginoo pero hawd ka mamakak, dili na maayo. Because ang tinuod mong amahan ang yawa. Therefore, we are to repent and choose to live in the truth of the Holy Spirit, because for only in repentance can we bear fruit sa itong pagkakristohanon. And when we bear fruit, we live in truth as well. Kaya nga naman, kung imong gi-apply ang kamatuoran, mugawas man ang bunga sa kamatuoran sa imong kinabuhi. Amen ba? Now, karong panahon na, kapila mong ginatudlo ni Pastor that we are living in the season of Pentecost. And the outpouring of the Holy Spirit is leading us into that direction sa season of harvest. And that is pagbalik sa Ginoo, ang mga kalagdalon sa Ginoo. But at this time, kitang tanan, while we are in the season of Pentecost, kinahanglan sa tuang tanan nga the Pentecost fire should be active in our lives. Kaya ang problema na ito, kita ang atong pagto is pattern sa Pentecostal, pero ang kalayo nawala na. Nawala na ang init, nawala na ang kalayo. Ngano importante man ang Pentecost fire sa ato ang kinabuhi? Because the Pentecost fire will purify our hearts. And when our hearts are being purified, matangtang ang sala, and all the spiritual impurities will be removed. Kaya kung putli ang ato ang kasing-kasing, we can live in truth, we can follow the truth, we can obey the truth easily. Amen ba? So that's why the presence and the fire of the Holy Spirit must remain active in our lives. Now, prophetically at the season of Pentecost, we are to let the Holy Spirit to guide us and to teach us in all truth, because it will correct all wrongs and lies that is prevalent around us, and even to correct the wrong nga sige tanom sa yawa sa itong huna-huna. Kaya ang yawa, mabutang mga bakak niya. When we read the word, kaya syempre kita tananggi ka man ta sa kalibutan. Pagka born again nato, dili man na overnight ang changes. Kaya nga naman, na-stronghold ba itong bakak sa yawa? But every time we read the Bible, every time we obey the truth of the Word of God, ang tanang bakak na gibutang sa yawa sa una-una, mapulihan o kamatuoran. Pero kanang kamatuoran, dili na siya mahulma sa imong una-una kung dili nimo tubanon ang Bible. Amen ba? Kaya kung puro lang ka theory, walay application, walay obedience sa pulong, walay bunga. And muna ako nakatunan nga, kinahanglan di no, i-obey nimo ang Word of God so that there will be fruit and you will see the reward of your obedience. Pero kung kutob lang ta sa intellectual, walay application sa heart, walay bunga. Muna, daghang mga Kristohanon, hawd lang diri, pero walay bunga. Nga, dili man ka na ang gusto sa Ginoo. That's why, niingon, si John the Baptist, di ba, ana siya, kung wala ni bunga, andam ang atsa mo putol, sa tanang mga punuan, nga walay bunga. Gausik-usik lang ka diri. That's why, sa una, dili ko mutuo nga, abi na ko, pag tanan born again, malangit. And
as I mature in my walk with God, daghan man mga born again Christian nga gahig ulo. Dahil mga born again Christian nga dili man day mo sunod og instruction. So kay subaan katong pagka-born again ako, sobrang ko ka-idealistic ba? Kaya lang nakita na ako nga dili man day tanan ingana. That's why we need to let the Holy Spirit lead us into all truth in these last days. Amen ba? Now, medyo taas sa magdugay ko. Now, at this point in time, we need to be sensitive to the Holy Spirit. But when we submit to Him, we need to let His direction help us to assess in relation, number one, sa atong paglakaw sa Ginoo. First, with our walk with God. This is with regards to our obedience to His Word and His will. Sa atong paglakaw ba sa Ginoo, nagatuman ba ta? O galakaw ka lang nga ikaw lang pero wala dira ang Ginoo. Nag-inusara ka. Because Lordship to Jesus Christ means siya ang mauna, ikaw ang musunod. Pero ang problema sa tuwa, kita'y masunod permanente na ato walang himong genie si Jesus. Lord God, muna kong prayer to baga. Unya, dugaya ba ni mo Lord? Manluod na ka, di na ka magsimba. Dili na ingana ang Lordship. Lordship means you have to be crucified with the flesh and then let Jesus be formed. Kay dili mahulma si Jesus Christ sa tuang kinabuhi kung dili ka patay sa imong lawas. That's why niingon si Catherine Kuhlman, we need to, I die 1,000 deaths. I die every day. Kaya nga naman, iyang ginapatay unsay gusto sa lawas. Dapat kani nga lawas musabit sa espiritu para adunay resulta. Because the Lordship of Jesus Christ means, Lord God, nakasala ko, dili ko maayo nga tao, ingana kong batasan, Lord God, ako nang i-release mo, ilansang na sa krus. Tabangi ko, Lord God, na mausab ko. Because kitang tanad, we need to be changed every day. Dili man ta perfect, dili man po ko perfect, dahan kong mga sayop. Pero, once na ginakorek ko, ako, Lord, dinana ko ni Osbon, tabangi ko. Dapat ingana tatanan. Dili na to i-justify. So na, I will justify niya anak ko nga, gikorek ko sa Ginoo, mas usaon mo justify, makita man ako imong kasing-kasing. You may win the argument, but you are losing your soul. And dito na ako naging honest na ko sa Ginoo. Lord God, mali ang akong kasing-kasing, mali ako motibo, kita man ka. So, kay dili ta mag-justify sa Ginoo, kay di man ito maatik ang Ginoo. Pwede min ninyo maatik mga pastor, pwede po yung atik kay kami mga pastor, okay? Pero di na ito maatik ang Ginoo. That's why the Spirit of truth is moving, because even sa simbahan, when the Spirit of truth moves, He will expose every lie. Muna bitaw na ay word na repentance, kay para ayaw hulata nga ikaw i-expose ka sa Ginoo, maulawan ka. Now, I share this, siguro many years, sa previous church na ako, katong among pastor ni ingon siya nga, there's somebody here na you are committing adultery. And God is saying to you, repent. Repent. God is giving you a chance. Unya, gina-ignore. And then, until such time, nga katong member, kaya atubangan man siya, pero may maglingkod, babi, kabalo nga siya dito. Unya, na-news man siya. Sa diri mga nga local news, nga iyang kabit kay ilado dito siya, mo kabalo kay sa kadaghan sa mga tao. So, gi-expose siya because that person ignored the voice of God. So, kita dita mo hulat nga ma-expose ta. Kung gina-convict ta sa Holy Spirit, atong i-renounce, maghinulso ta bag-uha. Kaya nga naman, the Spirit of truth will reveal who you are. Kung dili ka maminaw. Amen ba? That's why we need to be sensitive to the Holy Spirit because He will help us to understand sa iyang direksyon sa itong kinabuhi. Giyahan man ka sa Holy Spirit sa tama nga dalan. Pero paminaw sa iyang tingog. Are we getting the message? It is at this time that we must let the Holy Spirit give us a revelation upon revelation of all the truth that is found in the Word of God. Kaya kung tagaan tag-revelation sa Holy Spirit, ay maragniambak ko, sorry. Balik sa tayo. Second, keeping in step with the Holy Spirit move in our lives. We need to keep in step with the Holy Spirit. How's our relationship with the Spirit of truth as we live in these last days?
Motong gigon ako ganina, kumusta ba ang imong relasyon sa Holy Spirit? Ginaila ba nimo siya? Ikatulo, third, living out the very purpose of God in our lives. Are we living God's purpose in our lives as we wait for His return? Kinahanglan kitang tanan bago mo balik ang Ginoo, ato ang nabuhat ang iyahang katuyuan. Now, we can only do the purpose of God when we know the truth of the Word of God. Kaya nga naman, we can only know the will of God from His Word. Kung dili ta magbasa sa Bible, di ta kabaluon sa iyang kabubuton sa tong kinabuhi. That's why we need to know the purpose of God. Kung wata kabalo, Lord God, lead me, speak to me, asa ko nimo dalahon. Kaya nga naman, daghang mga Christians, they are frustrated in their walk with God because they don't know their purpose. That's why the Holy Spirit is there. Ang Holy Spirit ba ay magpadayag kanimo unsa ang iyang katuyuan sa imong kinabuhi. Therefore, we need to keep in step with the Holy Spirit every day. Now, karon mga katapusang adlaw, in this end time season of God, we are to check our hearts and attitude towards the truth of God's Word for us. Now, how does the truth of God change the spiritual condition of our lives right now? Ang kamatuoran ba nag-usab sa kondisyon sa imong spiritual life? Karon mga adlaw? Are we obeying the truth that the Holy Spirit is teaching us? Kung gituluan ba ka sa Holy Spirit, imo bang gituman? Or nakiglalis ka sa Holy Spirit? Or imong gi-ignore ang Holy Spirit? Muna nga kitang tanan magbantay ta mga igsuon. Kay kung gina-convict ta sa Holy Spirit, unya imong gina-ignore yang tingog. Ay, dili lang ko Lord kay maulaw ko. Ay, dili lang ko Lord kay inganing anak. Ang ato ang pride. Wala tay humility. Kung atong gina-ignore ang tingog sa Holy Spirit, nya itarong na, pag-humble down. Buhata ni. Ayaw na buhata. So kung gina-ignore na tong Holy Spirit, eventually you cannot hear the voice of the Holy Spirit. Kaya nga naman, sa sige ni mong ignore sa iyang tingog, ang imong dalunggan na manhid na sa sige balibad. Ug magbantay ta. Kaya eventually, dili na mo madungog iyang tingog, you are doomed to hell. Ang imong pagsimba, relihiyoso na lang, pero wala kay padulngan mga igsuon. Magbantay ta. Now let's move on. Second point, it is time to make a decisive spiritual commitment to consistently live in the truth. Mo kini ang panahon na kitang tanan maghimo kitag usa ka ligon og tin-aw nga espirituhanong panagpasya nga magpuyo kanunay sa kamatuoran, because to live in the truth is intentional. Ang imong pagtuman sa Biblia, intentional. Lord God, sukad karon mutuman ako sa Biblia. Maski na maglisod ko, tabangi ko, Lord God. That's why the Holy Spirit is there, because He will make obedience the Word of God easier. Kung sa tinawhanon lang, lisod mo obey sa Ginoo. But because the Holy Spirit is present, gipadala siya sa Ginoo. So that's why to obey the Word of God is easy, because the Holy Spirit is there. Pero para matuman nato ang sugo sa Holy Spirit, kinahanglan imo siyang i-acknowledge. Holy Spirit, tabangi ko sa pagtuman. Kani lisod kaayo ni, pero tabangi ko, Holy Spirit. That's why kitang tanan, we need to be decisive. Ingna imong katapat, be decisive. Kinahanglan mo commit ta dira nga, Lord God, sukad karon mutuman ko sa imong tingog, mutuman ko sa Biblia, mutuman ko sa imong sugo. The constant pressures we face can also impact our spiritual lives through the choices we make. Kaya kung grabe kayo ang pressure, di ba, kita kung pressure kayo tayo, init itong ulo. Nga, makasulti nagdili maayo nga pulong, di ba? So in the midst of pressure, dira makita imong tinuod nga kinaiyahan. Mugawas ba ang pagkakristohanon? Mugawas ang pagkatinawhanon? So mo na nga ginaalaw na sa Ginoo ang kanang mga pressure so that kitang tanan matrain ta to make right choices. Kaya kung dili ta magbuhat og tama na mga choices, dako na siyang impact sa mong spiritual life.
That's why it's high time for us to be decisive to always live in the truth of God's Word. Kinahanglan nga, Lord God, akong tumanon ang imong sugo. We are not to compromise. We are not to let the lies of the devil infiltrate our Christian living. To live and obey the truth is intentional. Lord God, karong adlaw tabangi kumutumat sa mong sugo. And the more we meditate the Word of God, the more we are conscious to obey it. Kung unsay mensahe sa Ginoo sa imuha ng kuptan. Lord, how can I obey it today? Help me to obey. Holy Spirit, tabangi ko nga, ma-obey na ako ni. We must allow the Holy Spirit to guide us as we make decisions today so that our spiritual lives will always abide in the truth. When we spend time with the truth, it will always navigate our actions to live righteously. Muna kung kita nag-spend time ta sa pulong sa Ginoo, ang ato ang mga lihok, ang atong mga lakaw, matag-adlaw sa pagsubay dira sa katuyuan sa Ginoo, kanunay tama. Kaya nga naman, gigiyahan man ta sa kamatuoran. The Spirit of truth will lead us into all truth and to live in truth. Dili man ning anak kadali. That's why we need to live a crucified life as we yield to the Holy Spirit. Amen ba? Nakuha niyo message? Basi nagalutaw mo, sa itong giwali ni Pastor. So ako lang pakatawa mo kay medyo bugat-bugat na. Guard your heart against the world's lies and let the Word of God guide your life. Truth and deception can never dwell together. God's truth and the devil's lies cannot coexist. Therefore, we need to choose His Word, not the world's deception. Ayaw pailad sa kalibutan. Dili pwede nga ang pag-ilad sa yaw o kamaturan mag-uban. Muna atong pilion kanunay ang pulong sa Ginoo. That is why Paul warns what will take place in the last days. 1 Timothy 4:1-2. 1 Timothy 4:1-2. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. So ang Holy Spirit iyang gipadayag unsay mahitabo sa mga katapusang adlaw. Number 1, daghang mga mali nga pagtulunan. Deceiving spirit, magbantay ta. A lot of Christians will depart in the last days depart from the faith because ilang gitagaan o gigayon ang mga mali o nga pagtulunan sa ilahang kinabuhi. Muna, dili tanan mga preachers, inyong paminawon. The more we read the Bible, the more kakabalo nga ang ginawali sa usa ka pastor o magtutudlo sa pulong, tama or dili. Kung dili po ka tigbasa og Bible, dawat ka dawat, mali na di ito. Kaya kung mali among gidawat, mali ang application, mali among pagtubo. Tama ba? Klaro? So that's why we need to guard our hearts. Ayaw dawata ang mga sayop nga pagtulunan. And then magbantay po ta nga, dili ta is, giun diri speaking lies in hypocrisy. Nga ipokrito kay kanya magsigag pamakak. Unya ang imong konsensya nasaradaan. When sibot pasabuting having their own conscience sealed with a hot iron. In short, manhid na ka. Manhid na ka, naanad kag pamakak patong giun ako kaganina nga sa imong pagka-hawd ka pagkabakakon na manhid na ka. Wa na kay conviction. Ug magbantay ta niya na kay nganuman sure gyud na nga padulong ka sa impyerno. Kaya gingon sa Revelation, kinsa ilabay sa impyerno, number 1, ang mga bakakon, ang mga kawatan, ang mangingilad. Kaya pareho ng mga bakak, kung mangilad ka, namakak ka. So number 1, bakakon. The adultery, kaya nga namakak man po ka sa imuhang asawa. So all of those are lies. Pero in a different form. So magbantay ta kay gina-normalize na karon mga katapusang adlaw, and that's why we need the Spirit of truth. Amen ba? So muna nga, atong pangayon, Holy Spirit, the Spirit of truth, lead us into truth. Help me to obey the truth.
guide me into truth. So muna nga, magbantay ta, our choices should not be in contrary from the things that the Holy Spirit has revealed in our lives. Dili ta mo pili nya musupak ta sa unsay gipadayag nga kamatuoran sa Holy Spirit. Mo gani gi-reveal niya na kay para imong tumanon. Unya kung imong supakon unsay mahitabo sa imuha, you will disobey. That's why we are to make choices in line with the truth that is being revealed to us by the Holy Spirit, because only the Holy Spirit has the ability to reveal the truth and what is yet to come. Now let's read our text once again, John 16:13 to 14. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. Ang Holy Spirit, dili siya magbuot-buot. He will only speak what He hears, and He will tell you what is yet to come. Kung kitang tanan gusto ta makabaluon sa mahitabo sa umaabot, ask the Holy Spirit. Kaya naman, He is the revealer of what is yet to come. Ayaw adto sa mananagna. Ayaw adto sa mga espiritista. Ayaw adto sa manghuhula. Sa una tong wala pa mi na born again, gamay pa ko si Papa mahilig siya maghula. Siya unsa ko ang kaugmaon, no? Kani ba nga negosyo. Na tanan na lang adtuan pati kanang pagka alas 12 sa gabi mo adto ta kani kay kaning espiritista mahimong santo ninyo. Adto pud mi didto. Kanang totoo ba ana kong auntie ka pa born again. Unsa ba inyo gipangsudlan i-renounce na kay yawa man ang binuhatan kay imagine mo gaway pa mi nga kanang magtawas-tawas gani. O ang tawas gidulot sa among ulo kay totoo lagi na ako nga kasabaan sila kay gamay pa man mi. Kaya man, that is wrong. So, ayaw adto sa mananagna, unsay imuhang kaugmaon, adto ka sa Holy Spirit. Amen ba? Holy Spirit, what is my future? What do you want me to do? Lead me to that direction. Mo na bitaw kitang tanan, we are being trained, we are being shaped to be in the Holy Spirit because the world will rely on us when they need direction about the move and the plan of God in these last days. Unya, ang problema sa mga Kristohanon, walay masulti. Kung mangutan ang mga taga-kalibutan, unsa may plano sa Ginoo karong katapos ang adlaw, naambot, mangutata kay pastor. Dapat ikaw makatubag ka. Because the Holy Spirit is inside of you. You have the Spirit of truth. Amen ba? Namoy nakuha? That's why karong mga panahon na let the Holy Spirit speak to us. Naman ko mga Lord God, unsa may plano sa kuha? Unsa may mga huna-huna sa kuha? Ask the Holy Spirit because the Holy Spirit knows the mind of God. The Holy Spirit knows the heart of God. And if we want to know it, the Holy Spirit will be the one to reveal. Yang ipadag kaniya ang akong plano sa imuha. And then the Word of God will confirm. And when the operation of the gifts will operate inside the house of God, confirmation na lang na, pero naunha nakagsulti sa Ginoo. So muna, ang challenge karon sa tuwa, when the truth is being revealed to us, what are we doing with it? Nadawat imong kamatuoran, pero unsa imong gibuhat sa kamatuoran? Imo bang gituman? Imo bang gitago? Imo bang gisangyaw? Are we applying the truth that is being revealed to us by the Holy Spirit or atong gina-ignore? So muna, karong panahon na let the Word of God, the truth of God's Word, shape our spiritual lives today and be more like Jesus here on earth. Kaya every time mo obey ta sa Bible, every time atong gina-follow ang Word of God, we are becoming more like Jesus diri sa kalibutan. Kasi Jesus, He is the walking truth of God. Di ba gingon sa John 1, and the Word became flesh and dwell among us. Because ang pulong na tao. And then, He is the one leading us, teaching us the truth.
That's why karong panahon na we are to bear fruit as we apply the revealed truth in our lives. Dili nato i-disobey, dili ta mo rebelde sa Holy Spirit, dili nato ignore ang tingog sa Holy Spirit o iyang instruction. Let's focus on bearing fruit as we obey the Word of God. Kaya unsa may pulos nga hawd ka sa Bible, kabalo ka sa Hebrew ug sa Greek, pero walay bunga sa imong kinabuhi. Maot gyapon kag batasan. Mo na nga masawayan ang mga Christian, di ko mag-born again kay tanaw yung batasan. One time nagbisita ko, and then ako ginabisita nga convert kay gidala siya siyang amo. And then sa sige na ako bisita, nawala naman, nag-resign siya, nagsugat me. And then anak ko, asa naman kakaron? Siya pastor, istorya siya. Siyang nawala lagi ka dito sa gitrabahoan aning tawhana na kauban na to sa church. Nihawa ko, pastor, kay di man ko ginasweldohan og tarong. Nya, sige lagi ka na magsimba. O niya, dili man kebalo mo atiman og empleyado. So, and I thought, okay lang kay, syempre, sa sige siya, pastor, dali, ana. Tapos, dili day maayo magsweldo siyang tauhan. Unsay pulos imong pagkakristohano niya, grabe ka mag-worship diri. Nya, tikasan di ka sa sweldo. Di ba, ulaw kaayo. Sumuna nga kitang tanan, focus ta sa pag-bear fruit, tanawa imong kasing-kasing. Ikaw, dugay na ang Kristiyano, nagasimba ka diri na ba kay bunga? Look at your life, assess your life. Makita ba si Jesus Christ sa mong kinabuhi o ang makita ikaw gihapon? Ang imong batasan. Ulaw manggod kayo na nga, may tag Kristiyano ta, unya ang ato ang kinaiyahan, wala masubay. Di man ta perfect. Even I. Pero conscious ko nga, Lord God, mali manggod ni. Sayop manggod ni, tabangi ko. And then, mag-bear fruit ta. Every day, mag-yield ta sa Holy Spirit. Every day, mangayo tagtabang sa Holy Spirit. Every day, magpagiya ta sa Holy Spirit. Lord God, tabangi ko. Di ko ganahan ani. Struggle na ako ni, help me. And the Holy Spirit is very much willing to guide us. Para na adunay bunga. Amen ba? Our choices will determine the outcome as to what kind of Christian we become. Our choices matter because they can cause things happen or not happen in the spiritual realm. No man karon man katapos ang adlaw, the choices we make will determine whether we become vital instruments in the kingdom of God or ikaw lay makapaluya o mubira ka diya sa paglakaw. You'll become the weakest link inside the church or in the kingdom of God. Duhara man na, galamiton ka sa balay sa Ginoo or ikaw ang nagapaluya sa balay sa buluhaton sa Ginoo. That's why bitaw di ba giingon dito sa ni Paul sa Corinthians nga we are part of the body of Christ. Pero kung dili nimo atimanon ang imong atiman ang gawas, pero ang sulod wala nimo giatiman, maluya man gihapon ka unsay pulos nga sika nagpagpagwapo. Unya ang imong kinaon puro junk food. Di ba? Pag magkasakit na ka, ma-hospital, ang imong gwapo nga naong mapangit gid na kay aray. Okay? So, mamaot gyud kay gipasagdan man imong pinaka-importante. Una ang sa tago mo ay pinaka-importante, di ba? Ang ato ang kidney. Ang ato ang liver. Kung imo nang pasagdan, masi usa ka kagwapo niya, daot di na siya, mamatay gyud ka. Ayo pag-invest sa gawas, mag-invest ka sa unsay di makita kay mo ay pinaka-importante, may magbuhi sa imo. Mo po na sa spiritual. Are you getting the message? So that's why kitang tanan mag-decide ang Lord, make me a vital instrument in this last day. Magpagamit ta sa Ginoo. Muhimo tag mga tama nga desisyon para kitang tan gamiton ta sa kamatuoran. We need to make choices that will make us important player of God's great move in these last days. Our usefulness in these last days will advance the work of God in our church and in our society. Muna atong Target 21 goal, ma-achieve lang na siya kung kita magpapili ta nga magpagamit dira sa Ginoo.
let's choose to be God's vessels in these last days. Kaya kita may gamiton dira sa Ginoo. Amen ba? So strong decisions are the fruit of a strong character, one that is shaped by God's Spirit and aligned with the truth He is revealing to us. We need to make strong decisions. Kaya ang strong na decision, bunga na siya ang imong character, ligon. Dili ka isog. Kaya na mga tao nga isog, pero dili makapanalangin. Isog ka lagi, pero ang imong kinabuhi, dili makabless sa Kristohanon. When we say strong character, it means panahon sa hagit sa kinabuhi, makabarog gihapon ka. Masigdaghan pa imong problema, but you can stand victoriously because you have a strong character. Dili ka nang isog kang mura kag leon. Kaya ang mga isog daw mo ng mga talawan mo, ginaingon nila. Sa mahuraw lang mo, doon ang ginaingon nila. So mahuraw lang. But dili kinahanglan isog ta at tubangan sa atake sa yawa kay naatay kamatuuran na ginahawiran nga atong isangyaw sa mga tao ganang hinahanglan sa Ginoo. Amen ba? Now, quickly, let's move to the third point. At this point of time, evaluate your spiritual life right now. Kaya nga naman, kitang tanan gusto man ta magpagamit sa Ginoo, pero kinahanglan adunay constant evaluation. Evaluate your spiritual life right now. Unsabay nahitabo, unsabay condition sa mong spiritual life. Now, it's been my habit na every New Year, mo assess ko nga, Lord God, unsabay imong ipabuhat sa kuha karong tuiga. Naba ko'y nabuhat last year nga wala na ako nabuhat, nga gusto niya pabuhat. Naba ko'y na-disobey sa imo, tabangi ko. So every New Year, sa kong devotion, I will make plans. I will ask God. I will assess my spirituality. Kaya nga naman, kada tuig manggod na pagkabuhaton ang Ginoo, pero kung dili nimo na i-assess mong spiritual life, you are just simply living a new year, nga routine na lang siya. Pero walay progress, and that makes your spiritual life boring. Kaya nga naman, wala man ka naminaw, wala man po ka nagpagiya sa Holy Spirit. So evaluate your spiritual life. Now, in these crucial times, shaped by the advancing of technology and the rise of AI, we must intentionally position ourselves spiritually to receive the fullness of the truth of the Holy Spirit desires to reveal in these last days. Kaya nga naman, nga naman kaning mga technology karon nga advance og ang AI, because it's so easy to twist the truth with their presence. Now, nako'y nakita sa Facebook, I think si John Piper, si John Beaver. Iyang giingon suko kay siya kay sa US karon daghag mga pastor nga ilang mga wali gikan sa AI. So niingon gud siya nga those preachers who make their sermons from AI, they're all wicked and dishonest. Ako, grabe po na sigurong wicked. Dishonest lang siguro. Okay? Kaya, siyempre, siguro kung hindi, busy po sila. Okay? Kaya kung ato ka sa AI, dali na magiging kayo. Pero katong nag-young professionals me, nag-fellowship me, ni anak ko sa ilanga, na why in the last days, the truth, why lies will prevail in the last days? Because isa sa makapaspas sa mga bakak, ang AI. Di ba kanang makita nimo sa AI nga, dali kay pag-manipulate videos, pictures, katong nakita na ko na suko sila kay sa atong presidente, on live yata. So, ilang gibuhatan katong pag-dedicate sa kaning ato ang coastal road sa Rojas, nga ana siya nga lagoy kasi gipaambak nila sa tulay si PBBM. So, through AI, nga na ba nga, so na kung yung tanong tinuod, yambak gud siya, di ba? Pero dili di ay. So nga na ba? Kaya nga naman, it's so easy to propagate lies by the presence of advanced technology and AI. Now sa kuwapod, wala may dautan magamit kag AI. Sa kuwa, when I use AI to correct my grammar, kay mali-mali mo grammar. So pero dili pug ko
magbuhat og sermon sa AI because sa kuha personally, you have the Holy Spirit. And the moment you spend time with God every day, daghang ginatudlo ang Ginoo sa imong devotion. And in your devotion alone, daghan na kang mabuhat nga sermon. Pero kung dili ka nag-spend time sa Holy Spirit, wala kay mabuhat nga sermon. Unya, ang problema kung sa AI lang, there's no anointing in the AI. Because the anointing comes from the revelation that you receive in the very presence of God. Because the Spirit of God and your spirit are now having intimate relationship. I'm giving you revelation. And that makes your preaching anointed. Amen ba? Sumutong ingon ni Pastor Amaki, dili artificial intelligence, kung dili sa to, heavenly, almighty intelligence. Diba? Mo download ka sa presence sa Ginoo. Kaya kung naman, dili man ka mahutdan og sermon kung naa ka sa presensya sa Ginoo. Mo na nga, the more you spend time with the Word of God, mo itong gingon bitaw, mubalik gyapon ta sa pinaka-basic. Kung sa gingon ni Jesus Christ, man shall not live on bread alone, but by the word that comes out from the mouth of God. And every word that comes out from the mouth of God, those are your sermons. Those are the bread na imo ginapakaon sa mga miyembro nimo. And ang imo mga miyembro, they are living in the anointing and in the power of the Holy Spirit. Kaya nga naman, ang imong preaching gikan sa imong pagdevotion sa presensya sa Ginoo. Pero kung puro AI lang ang imong sermon, ang imong mga miyembro pod, puro mga AI na pod, robot na. Unya, walay bunga. Kaya nga naman, dili man mao ang imong ginapakaon. Sumo na nga karong mga panahon na maminaw ta sa Holy Spirit. Mudawat ta sa pulong sa Ginoo, Lord God, give me your daily bread. Lami mo kaog tinapay nga init, diba? Kung pandesal, dapat init, lamig yun. Sumo po na sa pulong. Pag init pagani, gikan sa presensya sa Ginoo, lami kaunon ang pulong sa Dios nga init pa. Gikan sa init nga gugma sa Ginoo nga iyang gipabati sa imuha when you spend time with the Lord. So that's why we need to spend time with the Holy Spirit and fellowship with Him. Now at this point of time, we stand at a crossroads where we either allow the Holy Spirit to lead us into truth or we allow the flesh to shape our spiritual destiny and fall into a trap. Magbantay ta. Kaya kung atong sundon ang lawas permanente, we will end up in a bondage or in a trap. Pero kung kita maminaw ta sa Holy Spirit, dalahon ta sa kagawasan, sa kamatuuran. So muna, karong panahon na magpapuno ta sa Holy Spirit. Spend time with the Holy Spirit. Worship in the Spirit. Speak in tongues. Because the more you speak in tongues every day, you are changing the atmosphere of your house. Because you are allowing the Holy Spirit to fill your homes with the presence of God. Amen ba? In these end times, God's movement is hindered in a church that lacks spiritual awareness of where it stands as the Holy Spirit is moving. Ang lihok sa Ginoo mapugnan kung usa ka simbahan, dili sila aware asa sila nakabarog sa lihok sa Ginoo. Kaya nga naman na may direksyon ang Holy Spirit, dili ta padulong, dili ta padulong. O kung dili ta padulong, musubay ta sa Holy Spirit. Pero kung ang usa ka simbahan dili aware asa sila dalahon sa Ginoo, makatibulaag. Unya moingon nga, wa ko kasabot asa padulong ang among simbahan. Kaya nga wala may klarong direksyon. That's why we need to be aware where we are as a church. That's why kami mga pastors, we are keep on planning ato ning buhaton. Magplano ta, unsa bay mas maayo. How can we lead the church to this direction? That's why we have our vision. We have our goals. Kay para kitang tananatay padulngan. Dili man perfect ang ato ang church, but kami mga pastors, we are trying our best to help you. Nga dalahon mo dito sa katuyuan sa Ginoo para adunay breakthrough sa inyong spiritual lives.
So that's why we dili man perfect but bear with us as we bear with you. Magtinabangay ta kay usa ra man ta kasimbahan. Amen ba? So mo na nga kitang tanan magtinabangay ta para dili ta malibog, we are not confused with regards to the work of God as a church and in His kingdom as a whole. How can God use you when you are spiritually lost and distracted in this season of God? Kitang tanan, dili ta dapat distracted. The more we are focused on the truth of God's word, dili ta ma-distract kay nga naman kabalo man kaasa ka padulong. Kabalo ka unsay buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi as you follow Him and as you listen to His voice. How can God use you when you don't know your purpose spiritually? Did you gamiton kay nga naman pati ikaw mismo wa man kabalo sa kapadulong. So mo na nga, let the Spirit of truth lead you into all truth so that you will be used by God in these last days. How can you maximize your spiritual gifts and use them to their fullest potential if you don't know where you stand spiritually? So mo na nga, ang atong spiritual gifts, mugawas lang na siya kung kitang tanan mag-spend time ta sa Holy Spirit, kay gamiton man niya mga gasa sa tuwa para kita mahimong panalangin sa pagtukod sa buluhaton sa gingharian sa Ginoo. Diba? The purpose of the spiritual gift is to build the church. Pero kung wala spiritual gifts mag-operate, dili ma-build up ang lawas ni Kristo. So mo na nga kinahanglan atong evaluate ang atong kinabuhi. It is essential to evaluate our spirituality and our relationship with God as this will shape the outcome of our victory. Dili ka madaugon nga Kristohanon kung ang imuhang espirituhanong kinabuhi wala mahulma diya sa relasyon nimo sa Ginoo. So recognizing our current spiritual position is very important because it plays a key role in God's move in these last days. Katong gina-share ko last time, we need to gauge our spiritual thermometer. Are we still in the Pentecost fire so that we can be used by God, or namugnaw na ta karong katapusang adlaw? Basta unyang pagbalik sa Ginoo, wala na kasi ang presensya. Muna nga, ako, anak ko nga, Lord, salamat, di man ko magkumpiyansa, pero Lord, nagapasalamat ko, gamit ko nimo. And then sometimes I cry nga, Lord God, use me all the more. Kay malipay ko nga, mahimo kong instrumento nga, napanalanginan, ang mga kaigsuunan, pinaagi sa kuang ministry in my own little way. So muna nga, kitang kamupod, magpagamit po mo sa Ginoo para mahimong panalangin sa uban. But we need the Pentecost fire. Kay ang ako mga kaubanan, katong pagka-born again ako, daghan kaiming mga batanon. Pero ang uban nakita na ako nga, wala na musimba, namugnaw na, nakoy kauban nga drug addict, nibalik sa drugs. Pero katong that time, pagka-born again niya, maayo kayo siya, grabe ka on fire. Dili siya edukado nga tao, kay grade 6 lang siya, pero pawaliya. As in, lupad ang yawa. Okay? Grabe ka powerful, mabless ko sa iya ang kinabi. May pa siya, no, wala man siya grado, pero buwali siya. Grabe ka ang revelation sa Holy Spirit. Pero, and that's the sad thing. Because ang yang weakness, which is drugs, nibalik siya dito. E anak ko nga, di ta magkumpiyansa, no? Mas kinaingon ka nga, okay na ta. That's why kitang tanan, di ta magkumpiyansa. Focus on your weakness. Let the Holy Spirit mold in His very words, and then strengthen the truth in your life so that you can be useful in these last days. It's time for us to listen and yield to the Holy Spirit at this time of our lives. Let us read Galatians 5:16. Hapit ako mahuman. Giingon diri, so I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Unsay gingon diri, ang Holy Spirit may mugiyak kanimo sa imong kinabuhi para dili mo mabuhat unsay gusto sa lawas. Ayaw patuyangi imong lawas. Ayaw pakani ang imong lawas sa mga kalibutanong butang. We are to be God seekers, not flesh
seekers. People who seek to satisfy the flesh will not be chosen by God and be disqualified for God's purpose. Dili ka gamiton sa Ginoo, ma-disqualify ka sa gingharian sa Ginoo. Kaya nga naman, ang imong ginatagbaw, ang imong lawas, dili ang imong espiritu. Our flesh, the flesh is not hungry for God. Kaya ayang kagutom na alang sa kalibutan. Pero kitang tanan dapat uhawon ta sa Ginoo. Uhawon ta sa pulong sa Ginoo. No? Magpagamit ta dira sa Ginoo. This is the time to prepare spiritually so we can understand and participate in God's move before the Lord comes. Bago mo balik ang Ginoo, mangandam ta. Kay mangingilad ang yawa. Pero kung ikaw naka sa kamatuoran, dili ka mailad. Pero kinahanglan na ay presence of mind. First, we need to know that time is running out. Therefore, we need to live rightly for God. Kabalo man ta nga gamay na lang ang panahon. So man magkinabuhi ta sa tama. Live rightly for the Lord. We need to be alert spiritually and not to be lax. Romans 13:11. Another reason for right living is this. You know how late it is. Time is running out. Wake up, for the coming of the Lord is nearer now than when we first believe. Usa gingon diri, usa ka rason ngano ta magkinabuhi sa tarong, kinasayod kamo nga late na ang panahon, pahurutay ng oras. Pagmatgon kay hapit na ang pagbalik sa Ginoo, kay ayang pagbalik, mas duol pa kaysa sa imong gituuhan. Duol na kahit sa pagbalik sa Ginoo. Look at what happened right now sa Israel. Ang mga kagubot sa palibot. Muna ang ilhanan. Ikaduha. Second, the church must understand that the Lord has a work for them to do. Ephesians 5:17. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Ayaw paglihok nga wa ka maghuna-huna. Kinahanglan imong sabton unsay ipabuhat sa Ginoo sa imuha karong panahona. Kay kung kitang tanan magdinanghag ta spiritually, daghan kag mausik nga panahon, mausik nimo ang gasa sa Holy Spirit, mausik nimo ang oras nga gihatag sa imuha sa Ginoo. So don't act thoughtlessly. In short, kada tamak nimo sa imong kinabuhi, huna-huna ag tarong. Tama ba ni Lord? Subay ba ni sa imong katuyuan? Imo ba ning kabubuton? And then another step. Tama ba ni Lord? O ako lang nagbuot-buot? So muna nga, in every step, always be careful. Think properly. Consult the Word of God. Ayaw padala sa imong gibati. Padala ka sa paglihok sa Holy Spirit kay para matuman nimo ang kamatuoran. Amen ba? So that's why we need to understand the work of God through us. Kaya nga naman, there is a work that God wants us to do and we must finish it before the Lord returns. Ang reward natong tanan sa langit, nakasalalay kung atong natiwas or nabuhat nato ang katuyuan sa Ginoo diri sa kalibutan. Your reward in heaven lies on your obedience, lies sa imong pagsubay sa kamatuoran o pagkinabuhi sa kamatuoran. Amen ba? Isa lang katao atong i-please karong panahona, and that is God, not people. Bahalag masuko ang mga tao sa imuha, basta dili masuko ang Ginoo sa imuha. Amen ba? That's why when we live in the truth of the Holy Spirit, we will live rightly, we will act rightly, and we will do rightly. Amen ba? Natay nakatunan karong gabi una. Amen. Atong palapakan na Ginoo manindog tang tanan.